Good morning mga bayan, God is good. All the time, God is good. Latest update po tayo rito mga bayan sa South Luzon Expressway Toll Road 4, Package C, no? Ang ating update ngayon mga bayan mula rito sa Tiaong Interchange hanggang Candelaria. Yan po yung Package D na may habang 15 kilometers mga bayan. At mismong Candelaria to Tayabas Interchange, Tayabas Quezon ay may habang 10.21 kilometers mga bayan. Naway samahan niyo po si Porca Studio sa ating panibagong update rito sa South Luzon Expressway, Toll Road 4. Bago ang lahat, paki-like, paki-share, follow at subscribe na rin. At pa-share na rin mga bayan. Ayan na po yung kabuuan ng total cost nitong project na ito mga bayan na may habang 66.74 kilometers mula sa barangay sa MCM Calamba, Laguna. Yan na po yung Santo Tomas Interchange hanggang barangay Mayaw, Lucena mga bayan. Napaganda tingnan yung package C. Ito na po yung Tiaong Interchange mga bayan. Mula rito hanggang San Pablo Interchange mga bayan ay talagang tapos na at ang toll gate na lang ang inaabangan rito mga bayan, yung mismong toll gate rito sa bandang kanan natin. Itong package C may habang 7.50 kilometers, napaka-eksi lang po mga bayan, ano. So ayan po sa baba natin. Dito po mga bayan itatayo yung future toll gate rito sa mismong Tiaong Interchange, dito po sa mismong Tiaong Quezon. Ang katabi niyan mga bayan ay isang exclusive subdivision at diyan sa unahan ay isang sikat na tourist spot dito sa Quezon. Halos boundary lang po yan mga bayan sa probinsya ng Laguna at Quezon. So ayan na po mga bayan yung mismong buhos na kung saan diyan po install yung mismong pinaka-toll gate nitong package C, Tiaong Interchange.
Napakalaking good news mga bayan. Ayan po yung baba natin. Diyan po nagsisimula yang mismong package D mula rito sa Tiaong Quezon to Candelaria. So ayan po, may mismong nabuhos na pala sila rito mga kabayan. Napakalaking good news. Ayan, yung kalsada sa ilalim, yung pakaliwa going to Dolores Quezon. Yung ilalim. So ang alignment nitong SLEX TR4 package D, yung taas, napakalapad. At may mga poste na rin ng ilaw rito sa Tiaong mga kabayan. Ang bilis. Ay, delikado yung babwire ng kuryente dyan. Ayan po mga bayan, dalawang lane. Pero hindi pa yan gaano ka haba. Yan, malaking good news mga bayan. Ayun o. Nilatagan nila ng simento. Diyan yung bakto. Ito yung machine nila. Ito yung machine mga bayan. Yan yung naglalatag simento. So ayun po mga bayan, drone shot muna tayo para may salayan ninyo yung aerial view rito. Napakaganda naman tingnan ang mga puno ng niyog dyan. At sa dulo mga bayan, ayan na po yung Mount Dolores, no? Mount Banahaw. Napakaganda tingnan So itong portion na ito mga bayan, ayan na po yung mismong Barangay Masalukot 2, Bukal Norte, Kabatang, no? Ayan. Full blast na rin po rito mga bayan pag tayo ng mga bridge. Parang inuna nila yung mga tulay mga bayan. Dahil medyo challenge itong package D, mga dalawang tulay ang gagawin. Ang maraming tulay na gagawin, yung package A. Mula sa Candelaria to Tayabas interchange, halos nasa 4 yata na tulay at ang lalaki pati mga kabayan. So abangan pa po ninyo sa next update natin dahil may mga ground shot tayo. Talagang medyo matrabaho. Baka itong package A,
ay medyo 2 taon pa yan matapos. Dahil sa ang lalaki ng trabaho doon mga bayan. So abangan po natin sa mga portion na iyon dahil full blast na rin po ang paggawa roon mga bayan. Mga high-tech kasi yung mga gamit at may mga dambuhalang mga poste na rin na itatayo nila, no? Pero abang-abangan lang po ninyo mga bayan sa ating ground shot, no? Siguro sa sunod na update na dahil sa sobrang sobrang haba nitong video natin, no? Kaya abang-abangan po ninyo yung next upload natin, baka bukas, Lunes, ngayon ay Linggo. Kahit Linggo nga rito mga bayan sa itong package D, package A, hanggang doon sa may Tayabas ay talagang pukpukan yung trabaho. Minamadali ito dahil sa alam nyo na next month ay tag-ulan na. Mayo na. Next week, no? Kaya ganun lamang ang pagpursige nitong kontraktor rito. Kung ang ating mga kababayan ay atat na matapos itong project na ito, ay mas lalo na itong kontraktor at mismong SMC mga kabayan. Hindi nyo lang alam kung gaano kahit linggo ay may pasok sila eh. So ibig sabihin lang ay talagang minamadali ito para matapos na. At ito ay malaking tulong sa ating mga kababayan ng mga biyahero. So dito sa Mangilag Norte, ang future Candelaria Quezon Interchange. Dahil dito sa portion na ito mga bayan, tapat ito sa Candelaria Doctors Hospital. Ayan mga 2 kilometro lang yan. Yung Candelaria Doctors dyan, Candelaria proper ay halos 2 kilometro lang yan paakyat sa taas. Napakalapit lang yan mga bayan. Kaya sinadya sigurong dyan po sa portion na yan, ang package D tatayo. Malapit sa mismong proper ng Candelaria at mismong Candelaria Doctors. At yung kalsada dyan mismo pababa sa Maharlika Highway ay ay nilapara na po nila. Kumbaga, piniprepare na po iyan nila para sa future interchange dito po sa Candelaria Quezon Interchange mga bayan. So ayan po, napakatuwid at yung portion na yun mga bayan, mayroon na rin po silang nilatag na konkretong semento riyan na portion na yan mga bayan. Malapit dyan sa pagtatayuan ng Candelaria Interchange. Ayan yung may tabo na trapal na kulay blue. Yung haba niyan ay halos nasa 30 meters. So posible ay tinitest mo na nila yan mga bayan. Dahil dyang area na yan mga bayan, matagal na rin po yung nakatambak yung lupa dyan. Halos mag-1 taon na. Kaya may mga laking improvement naman po dito sa package D, package A. Malalaman po ninyo yan. Abang-abangan po ninyo yung mga ground shot natin sa ating vlog. Siguro ma-upload yung karugtong itong vlog natin ay bukas, Lunes ng alas 5 ng hapon. So ipakita ko po sa inyo yung view rito sa napakagandang probinsya ng Candelaria Quezon. Ayan kita nyo naman yan mga bayan Ito yung future mega city Kung magkataon ito ay talagang napakaganda ng view at saka yung location. Itong portion na ito mga bayan ay hindi ito patag Iba yung lupa rito, parang paakyat papunta roon sa mismong bundok na iyan. Hindi siya patag na tigaya sa Cavite or Batangas na patag. Ito ay parang paakyat papunta doon sa bundok yung level ng lupa. So ibig sabihin, kung sakaling ma-develop ito at saka marami na mga high-rise building rito mga bayan, hindi siya bahain. Bakit? Hindi siya patag parang paakyat yung lupa.
Hindi ko po ma-explain kung ano po yung tamang tawag dyan sa Tagalog, yung lupa na paakyat dyan sa mismong bundok. Hindi siya patag. Napakaganda at napakaswerte yung mga babae natin rito na may mga malalaking lupain. Dahil ito po talaga ay bagay na bagay ito sa mga malalaking subdivision at saka malalaking company na magtayuan rito. Asahan natin dahil ito na ay baka 2 taon mula ngayon ay itong portion na ito ay bubuksan na po ito. Dahil sa mismong 4 na interchange, yung mismong Santo Tomas Interchange, Macban Interchange, San Pablo Interchange, San Pablo Laguna, no? At mismong Tiaong Quezon Interchange ay bubuksan di umano iyan. Sabi po sa narinig natin bago magpasko ngayong taong 2026. Sana po makayanan dahil may malaking trabaho pa po doon sa mismong porsyon ng Kalamba, sa mismong Barangay Makiling, no? May bundok doon 2 sa tapat ng geothermal. Sa bagay, dinaanan natin kaganina ay patag na siya mga kabayan. At abang-abangan po ninyo yung upload natin doon. Nakakamangha, ang bilis ng gawa. Shout out po sa Jimco Corporation, no? Napakabilis gumawa ang mga kabayan. Dahil siguro mapabilis yung gawa nila dahil po sa mismong magandang panahon, walang ulan. Kaya mabilis yung trabaho. So dito sa portion na ito mga bayan, ay mayroon na rin po silang nailatag na concrete cement. Nakakagulat Ayan po mga bayan dito sa portion ng Barangay Balubal, sa portion nitong Sariaya. So ito na po tayo sa mismong Tayabas Interchange mga bayan. Pakita ko po sa inyo yung progress. So yung pinaka main line ng expressway ay na bago rito yung mismong main line, yung alignment mismo. Pero yung interchange ng Tayabas Quezon, yung sa baba natin,
Yung circle na yan ay tinubuan na ng mga damo dyan mga bayan, no? Dati ay napakalapad ho yan. So ngayon, malapad pa rin pero ay tinubuan na ng damo, hindi pa nila ginalaw hindi pa nila tinaasan yung pagtambak. Pero asahan natin sa mga susunod pa nating update rito, baka katapusan ng May, babalik tayo rito mga bayan para maihatid sa inyo yung latest update nitong kahabaan nitong South Luzon Expressway, Toll Road 4. Ito na po yung Barangay Talumpang, Tayabas, Quezon, Tayabas Interchange. So ang progress dyan, yung bandang kanan. Dahil dati dyan ay puro kakahuyan dyan. Ngayon, may progress na. Baka nagkasundo na po sa may-ari ng lupa dyan. Pag yung may parang semento dyan, hindi yan semento ha, base course yan. Yan ay mismong, dyan nagsisimula yung mismong package F. Mula rito sa Tayabas Interchange hanggang Barangay Mayaw, Lucena. Yan po mga bayan, ayan yung mga puno doon sa unahan, binaklas na rin. Napakalaking good news yan. Sana ay nagkaunawaan na siguro mga kabayan. Ang haba niyan, yung package F, ay may habang 9.96 kilometers mula rito sa Tayabas Interchange hanggang Barangay Mayaw, Lucena City Interchange. So, dyan po mag-e-end itong South Luzon Expressway, Toll Road 4, na may habang 66.74 kilometers. Paki-share, paki-like, shout out po sa ating mga bayan rito sa mismong Tayabas, Quezon. Ayan po mga bayan, yung pinaka-main line, Ayan, yan po yung progress. So, ayan po sa baba natin, may base course na hanggang doon sa mismong Barangay Balubal at mayroon na rin pong latag na concrete cement. So yan lang po muna mga bayan yung ating latest update ngayong araw linggo. Porka Studio hindi sikat pero nag-aabot naman ng balitang. Maraming salamat and God bless po sa lahat.